pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, at siyempre po, tayo po ay magkakasama-sama at marami po tayong magandang balita para po sa ating mga kaibigan sa apat na sulok ng mundo. Siyempre po, ang ating co-host partner, si Chairman Albert Guanzon, ay very busy lang po. May inaasikaso siya. Mamimiss ka ng ating mga chapter, Chairman Albert. Okay, bago lahat, batiin muna po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga bossing sa ating pong DWWD, Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino, ang ating pong mababait na boss, siyempre po ang ating Colonel Francis, hello po. At sa technical side, ang ating pong mga nagwagwapuhan at nagaganda, mga technician, thank you po sa inyong suporta. At ang ating pong mga followers and viewers sa apat na sulok na mundo, tuloy-tuloy nyo lang po ang pag-like, subscribe, and share ng aming pong TWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre po, i-likes and share din naman ang ating page, ang Buhay OFW ngayon. At ngayon po ay batiin muna natin ang ating mga kaibigan, mga chapter ng Bantay at Kasangga ng OFW sa apat na sulok ng mundo. Lalong-lalo po ang Qatar chapter. Hello po sa inyo, napakasipag, ang dami activities. Mag-guest naman po kayo sa akin para maibalita nyo naman kung ano yung inyong pinagkakaabalahan dyan. Okay, at syempre po ang ating Kingdom of Saudi Arabia. Soon po ay kami po ay magkakaroon ng meeting, Zoom meeting. Ito po ay para sa kabutihan po ng ating mga OFWs kung paano pa sila matutulungan at mabibigyan ng livelihood program. Hindi na po natin isa-isaya ng mga president chapter ng ating Bantay at Kasangga, baka po may magtampo. At syempre po, congratulations sa ating group, ang Shining Masambong Elderly. Congrats po, napaka-successful po ng naging first project po ng Zumba for a Cause. Ibig sabihin po niyan, ano man po yung aming kikitahin, syempre po, dyan po ay mapupunta sa kapakanan po ng ating mga lolo at lola na wala na po mga trabaho, mga may sakit na, may mga maintenance. Yan po ang ginagawa at gagawin ng Shining Masambong Elderly. Siyempre, ang ating President Noel De Vera, Vice President Joey Martinez, and of course, Mr. and Mrs. Jerry Estrella, Colonel Remy. Pag meron akong di mabanggit, pag kayo magtampo, senior moment. Si Sister Nancy, Beth, Aida, Letty, Helen, mukhang kumpleto na, and Katotoy. Ayan. At ang ating po mga advisor, Sir Danny Lopez. At syempre, Kuya Rolly, magtatampo yun. Yan po, congrats. Lahat po talaga ay talagang kumilos para maging tagumpay. Ito pong aming first project. At ngayon po, ang atin naman pong tatalakayin ay syempre, sa kaunlad ng ating bansa, ang DOST. Ayan, ang napakasipag na DOST. Marami na po nakakakilala sa DOST. Dati po, ang pagkaalam po nila sa DOST dati ay Department of Suka and Toyo. Excuse me po. Dati po yan. Pero ngayon po ang DOST ay for the people na rin po. Lagi po part ng ating buhay ang siyensya at saka teknolohiya. Iyan. At siyempre, ito pong ating ibabalita yun po yung nakaraang pagpunta po natin sa Isabela, no? Layo po, no? Grabe, ang binahe po namin dyan, 8 to 9 hours to 10 hours. Siyempre, may mga break time pa.
May kakain, may magsi-CR, kaya inaabot ng ganon. Pero ganun pa man sulit po ang aming pagtungo dyan sa Isabela. Kasi po, marami pong natututunan ng ating mga kabayan. Marami po tayong natutunan na syempre sinishare natin sa ating mga followers and viewers. At ito nga po yung binyahe po natin ng 9 hours kung saan po ay kasama natin ang ating mga kasama sa media. Si Miss Shane ng Philippine News Agency at si Juliet, isa pong magaling na vlogger na maraming title yung kanyang vlog eh. I-send ko na lang po sa inyo kung ano po yun. Talagang sa biyahe po namin from first time, no? No, it's not my first time. Alam ko third to fourth time ko na. Yung pong biyahe po namin ay okay lang. Aga kaming umalis at nakarating naman doon na maayos. Inabot naman po namin yung magaganap. Kasi kinabukasan pa pala yung magaganap na event. Kaya kami po ay nakapagpahinga na. Kaya lang, nagkaroon kami ng konting problem doon sa aming sinasakyan. Kaya na-delay. Kaya dumating kami doon mga 11 na rin po ng gabi. Tulog at kinabukasan attend na po sa media coverage. Okay? Yes. Sa unang araw po ng aming pagpunta doon, ay ito po ang aming coverage 2024 Regional Science, Technology and Innovation Week. Yan po ay pinagdiriwang palagi ng DOST. Every year po yan. Tuloy-tuloy po yan at sa iba't ibang region po ginagawa. At ito nga po, napunta tayo dito sa Region 2 muli. Siyempre po ang ating mababait na boss na nandyan at mga kaibigan, si Engineer Sancho Maborang po, siya po ang Undersecretary for Regional Secretary for DOST Region 2. At saka po ang kanya may bahay na si Ma'am Vicky. Yan po, hello po sa inyo. Hindi po kami naka-attend ng fellowship dahil 2 hours po ang biyahe from motel to the fellowship event. Sayang, na-miss ko pa naman ang mga nagagandahang boses ng ating mga director na kasama doon. At yun nga po, dito sa ginanap na Regional Science and Technology Week ay naging highlight po ang GOAT Embryo Transfer. Nagkaroon po kami ng press conference about embryo transfer. Tataka po kayo, no? GOAT Embryo Transfer. Diba ngayon po ginagawa na rin po yan sa human, ever since pag hindi po nagkakaanak, yan po ang ginagawa. Nagkakaroon po ng embryo transfer. Very interesting po ito. Ito po yung ginanap sa Isabela State University. Yan po yung sa Itiagi campus po ng San Fabian, Isabela. Kasi siyempre nakita natin dyan yung si Dr. Goat. Tawag ko doon po Dr. Goat eh. Kasi po itong si Dr. Goat, siya po yung talagang pinaka humahawak po niyang embryo transfer na yan. Siya po is Dr. Jonathan Naiga. Ngayon po ay director na po siya ng Isabela State University, CBRRC. Ayan, promoted na po siya. Congrats po, Doc Naida. Ngayon po sana kasama natin siya live, pero meron po siyang abala po sila ngayon sa mga event. Kaya siguro papakinggan na lang po natin yung kanyang mga nakaraang paliwanag tungkol po dito sa mga ginagawa nila, yung mga goat, yung mga race goat. Panuorin po natin bago natin i-play yung ating video coverage live doon po sa mismong Isabela State University. At syempre para muna maintindihan natin kung ano ito, pakinggan muna po natin ang mensahe po ni Dr. Jonathan Naida tungkol sa ginagawa nila, yung pong nauna po yung tinatawag nilang RISE. Okay. Take it away. Panood. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Kami po sa RACE program is inviting all entrepreneurs to visit our technology and product exhibit under the RACE program.
And we are encouraging our entrepreneurs, farmers, members of the cooperatives, business enthusiasts to come over and then witness the exhibits, and you can see a lot of products and technologies being showcased, and probably you will be adapting as part of our showcasing of our technologies and the products. Yes, sir, could you provide an overview of this first regional Agri-Aqua Innovation System or RACE Cagayan Valley, sir, since it is the first RACE program here in Yes, Isabela? the RACE program will have a showcase, and this showcasing program is what we call the Regional Technology Product Exhibitions, no? Wherein this is a support from PICAR DOST, and in collaborations with the DTI, collaborations with the Department of Agriculture, DOST Regional Office, the PCCI, and other stakeholders like NEDA, that we are helping each other by promoting the technologies from our different CMIs, member CMIs that come from Quirino State University, Cagayan State University. We have also BIFAR. BIFAR is a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We have also from Batanes State University. We have also CIBARD. And then, of course, the Isabela State University and the Agri-Aqua Technology Business Incubation Project. So we are promoting the technologies right now. We are promoting the different products for possible adoptions. So we are expecting that our MSMEs will signify their interest to adopt our technologies under the RACE program, and these technologies and products are being developed ready for commercialization. Yes, sir, what inspired the university or the ISU rather to organize this exhibit, and what are your primary objectives, sir, in conducting this program? Well, the Isabela State University is the base agency for the consortium, and being the program leader of the RACE program, I am under the Isabela State University. That's why this is in collaborations with the 46th founding anniversary that we are celebrating right now, and at the same time we're doing the regional technology and product exhibition under the RACE program. There are 10 exhibitors, right now. And we will be expecting that we will be promoting some technologies in food products, technologies on emerging technologies like IT applications, machineries, and process knowledge that we'll be showcasing right now. But there are a lot of products that are being developed, especially for food, that could be adopted by our MSMEs, and these MSMEs will be the one to commercialize these products. But at the moment, we're showcasing the right technologies, we're showcasing the right products, so that this will be a show window for our MSMEs on how to be a part of the program. That's why we are inviting everybody to be a part of the program, so that they will know better and understand what is the RACE program all about. Yan, napakinggan po ninyo si Dr. John Naida. Pero ang tinatalakay po doon yung Cagayan RISE, no? Yun po yun. Pinawalag po niya yung mga technology adoption. Pero ito pong hindi po natin siya nakuha ngayon para mag-live guest, para po ma-explain niya po itong kinoverage po namin sa goat industry sa Isabela. Sabi nga po, 3.96 million heads ng mga goat. Yes, mamaya pa papanood ko sa inyo yung mga video ng ating naging program doon, pero papaliwanag ko muna po sa inyo itong goat na sinasabi, goat embryo, goat industry. Dito po kasi pinakita po ni Dr. Naida kung paano po yung embryo transfer na ginagawa sa goat. Ngayon po, na-witness po namin yun ng time na yun, kung saan po yung kinukuha po, meron pong mga macho na kambing. Kumbaga po sa human, mga mala-adonis po yung mga goat na yon, talagang pamparami po ng lahi. Ang dami po nating goat ng mga macho. Tapos po, talagang sa ano pa lang, yung sa sungay pa lang kitang-kita nyo yung pagkamacho ng goat.
Ang ginagawa po nila dyan, explain ko muna po bago natin kinukuha po nila yung, may oras po yan, kinukuha po nila yung sperm cell po ng goat na talagang napaka-mature po niya, at may oras din po, yun po yung oras na parang, yun yung parang sila, medyo hot, yun. Pati po yung babaeng kambing, nandun na po, nakatali, tsaka po nila kukuhanan po. Paano po nilang kinukuha yung sperm cell po ng goat? Meron po silang yung artificial na vagina po ng goat. Yun po, pagka po yung sumampa na po yung goat na male, talagang yun na po ang nakaredy doon. Kaya pagsampa po niya, salong-salo po yung kanya pong sperm. Then, yun pong sperm na ilalagay po doon sa parang machine na pinakita po sa amin sa video. At saka po parang merong proseso po sila na ginagawa. And then, yun po ay kukunin ulit at ilalagay naman po ulit doon sa female na goat, na local, na kambing natin, ordinary. Yun. Tapos po, pag yung pong female goat ay hindi na po siya nag-flirt, ibig sabihin po ay siya po ay nagdadalang na po siya, kambing. Yun po yun. Nakakatuwa pong i-video yun, i-coverage. Kasi po, kita nyo na yung mga lumabas po na resulta nitong embryo transfer po na ito, ang gaganda pong goat. Yung mga baby pa lang po, kitang-kita nyo na talaga yung lahi na inilagay. Meron pa nga doon kambal yung video hinahanap ko nga pero pag papakita ko po sa inyo. Tapos po, pagkatapos po niyan, aalagaan po sila. Pagkatapos nilang alagaan, di ang ganda ng kanilang mga meat. Talagang halos yung processing nila, ang linis. Kasi yung mga meat po ng beef, ng goat na yun ay healthy talaga at napakaganda. Kasi syempre, imported no? Yun, dadaan na rin po yun sa pagmalaki na, slaughterhouse tayo, dumaan. And then, ang ganda, ang linis ng kanilang slaughterhouse. Wala kang maamoy na kung ano. And then, kukunin yung meat, yung mga parts. Pagtapos po nun, iba-vacuum sealed. Mapupunta na po sa market. And then, yung iba po, kinakan nila. Yun yung kalderetang kambing, adobong kambing. Yun po yun, talagang nasa lata. Masarap po. Nagpasample po sila rin. Kinain namin ng lunch. Kalaman naman kumain. Tumikim po. Ayun. Yan po yung ginawa doon. At pasabi natin, pag ito po ay nagpunta na o nasa market na talaga, kasi parang piling-pili pa lang po yung market na pinagbabagsakan nun Kasi nga po, ang pagpuproduce po hindi basta-basta, mahirap. Kaya nga may tanong yung ating isang kaibigan na sa media, si Shane, hindi raw ba pwedeng ibaba ang presyo dahil para makaya na ng masa. Ay hindi pa po masasabi kasi ang production po ang hindi pa ganun kadami. Siguro po ang production ay mabilis na, at saka yung pag-raise ng goat na pagpaparami ay mabilis na, baka pwede na po na babaan po ang presyo niya, yung affordable. Yan po. So, bago natin panuurin yung ating video, kasi dito po sa video ito ay mapapanood niyo po yung mga nagsalita po nung time na yon, ating po mga boss ng law, kasama na po si Secretary Solidum. Makita niyo po kung ano yung mga naging kaganapan during the press con and of course during the program. Panoorin natin. Wag po aalis, panoorin niyo po. Which we think is a cutting-edge technology that will enhance our activity. In the past decade, goat embryo transfer technology has transformed agricultural systems around the globe, bringing unimaginable opportunities to the forefront. Nations like Brazil and India have seen They were able to develop this technology under the guidance of the U.S. Coast Guard, and they were able to invite Dr. Mervyn Mahati, who is a marine scientist, who was able to give the expertise to the university. And
they want to impart knowledge of doing the ET or Embryo Transfer Technology. At this point, I also would like to acknowledge Dr. Villa, Dr. Edwin Villa. Kayo ka naman. Si Dr. Villa ang ating head ng livestock. Today marks a momentous milestone not only for the simultaneous efforts of the Sudan State University and the Department of Science and Technology, but for the entire scientific community in the country and our fellow countrymen who were the primary inspiration of this noble cause. Today we unveil a cutting-edge innovation motivated by our dedication to advance and upscale the gold industry in our country. The innovation has been seen through a decade of unwavering commitment to science and technology from researchers and scientists in Sudan State University and the Department of Science and Technology. Mababagong teknolohiya ay magpapakinabangan. Ang tawag sa anak ng kambing ay ano? Kid. Ang nanay, dam. Dam. Ang nababait ng mga kid na yan. Pero ang tatay ay ang tawag. Pero bakit po tayo nag-embryo transfer? Para kumita na box. From box to box, yan po ang programa ng ISU. At kung gusto nyo brother, kausap ko si Dr. Ivona ng Picard, we wanted to purify the breeds of animals that can produce more, either for meat production or for dairy. We would like to invite members of the media at this point po. Pero before we begin, I think si Dr. Mervin Pahatal will be joining us online from Australia. So can we please flash him on screen? Sige po, while waiting, pasasalamatan po muna namin Sarah, Department of Science. Thank you po Sir Vince for joining us. From Philippine Defense News, Ma'am Nez Aguilar. Hi Ma'am, good afternoon. From DWDD, Ma'am Terry Alba. Hello Ma'am, thank you po. From Inspire Life, Global TV, Ma'am Juliet Zapata. Thank you very much po Ma'am. And of course, President po ng Publishers Association of the Philippines Incorporated, Mr. Nelson Santos. Thank you, Mr. for joining us. And also with Sir Nelson, Ms. Ma'am Rebecca Velasquez from Pari also. And of course, ang aming pong lagi pong kasama na sumusuporta sa DOS, si Ma'am Mary Victoria po from DSP Multimedia News Services. Could possibly help us in producing more raw materials. Mas mapaparami natin yung supply. Kasi ang challenge talaga ngayon is yung supply. Yung raw materials natin ay hindi pa ganun kadami. But through the technology that we have, once it will be adapted, and we don't have this signature breed, maparami natin yun through the associations that we have established, and maybe perhaps to still organize more goat racers. Siguro pag dumami na yung supply, then that's the time na ang ating industry partner ay pwede na nila mapababa ang presyo. Yun kasi yung number one challenge natin. Siguro pwede natin mapapakinggan din ang ating industry partner from ating investment, si Sir Bo. Itong sa environment na tayo gumagamit tayo ng solid matter, yung mga design of contractors with the embryo, kung kailangan other than suppression, mas mabilis lang natin. Ibig sabihin na kung perfecto na yung technology natin yung data production, mahal yung geometric interest ng population mo. Pangalawa, yung genetic stock mo, pwede mong makuha yung report. Kasi pare-pareho ng quality yun. So yun ang primary consideration.
first attempt namin. Yung second attempt namin, under experiments, 100%. 100%. So, yung experiments na ginagawa po natin ay continuous yun. The third trial namin, nagkaroon din po kami ng 100% kasi yung dalawang inahin na sinasaan namin ng embryo ay lahat yun, ay yung dalawang yun ay nanganak. So far, naman Yes. this is only the first one, 90%. Yes. The rest is 100%. Okay, sa presentation ko yung sa secretary, advantage, is anyone na production ang talagang makikinabang na namin. Yes. So, dun sa other side naman, is pretty disadvantage. Dahil nabanggit mo na yung cost of equipment, very expensive. Yung question ko naman ay about doon sa noong group na yun, saan pa siya kung sasakit? Compare na nabanggit kanina, hindi siya ano sa mga sakit, pero ito wala, hindi yung role siya sa mga sakit. Actually, wala namang problema po sa natural at saka yung artificial breeding applications in terms of diseases ng animals. Depende na lang po yun kung doon sa pag-aalaga. But if we talk about results of the embryo transfer para magkakaroon po ng problema po yung kambing, hindi naman po gano'n ang 100%. Kung yun po ang gusto niyo pong malalaman. It's normal, pareha po sa natural na breeding, kahit embryo transfer po ay ganun pa rin po, no? So, hindi po issue po yung may sakit siya because iki ang applications po natin. Po. Hindi po ganun. Parehas lang po ang magiging result. Iba na po, the recommendation that is making susunod tingin na. Ito ko lang po ang sasabihin ko sa inyo with regards of technology of embryo transfer. Tugtog ko lang po kanina sa sagot ito ng Bora na why embryo transfer? Ang embryo transfer po kasi, please take note na yung isang donor, pwede yung siyang mag-super ovulate ng 8 na embryos na pwede natin i-harvest. At itong donor na ito, na isang donor, pwede siyang kulitahan ng embryos for 5 times in a year. So, halimbawa, may 5 na embryos na maganda, times 5, so 25 na po kaagad yan na embryos na pwedeng mabuhay. Yung natural po, assuming po yung isang kambing po, natural breeding lang, minsan o 2 beses kamo na lang sa isang taon na anak, 2 kambing na po ang magputos doon. So makikita mo against 25 na 2 kambing lang sa natural breeding. Yun yung po malaking pagkakaiba is, aside from, we are producing a good genetic and superior breeders o breeder animals. So yung makukuha na embryo na yan, pag nakuha, so automatic ilalagay sa isang frozen ba siya? Ngayon sa isang lalagyan na ganun po rin yung proseso. Well, dalawang applications po ng embryo transplant. Ang ginagawa po namin sa IUCN at the moment of our experiments is we go fresh po, embryos. Hindi po kami nag-frozen kasi kaya pa naman po siyang gawan ng paraan para doon sa yung fresh implantations. Pero that would be our next na program, na project, na subject natin yung for embryo frozen, prior preservation. Kaya kailangan ko naman ng pondo ulit galing sa USP para makontinue yung project. But kidding aside, we just wanted to, pagka-frozen embryos, ang kagandahan mo doon, we can prolong the life of the embryos and then we can wait for several times. Now we can transfer the technology, we can transfer the embryos to other places. Sabi nga po kanina na tanong, pwede ba ma-avail na sa ibang probinsya? Pwede po, as long as we can frozen yung mga embryos and can transfer to the different parts of the country. Okay, sir. Thank you. From Metro Manila. So gusto po
Pilipino naman na. Okay, kasi yun ay may process nito. Pero itong pag-transfer ko rin yung ng embryo, ito po ba ay pinaoperahan ang kambing? At may nabanggit ko na imported, hindi ginagamit yung gold. Itong imported na ito, ililipat nyo sa ating hindi ba pwede yung kambing natin ay doon kayo kumuha at transfer sa kanyang nagaya? Kapag ito po ay na-transfer na, yung fatality po, wala ko bang ano yun? Wala ko namamatay. Lahat ba na inyo na-transfer na embryo ay nabubuhay at malusok po yung nanay? Dr. Pahata, would you like to answer the question? Sir, ang question, the question po is embryo transfer similar to in vitro fertilization? Okay, back to the program, Buhay OFW ngayon. Ang inyo pong napanood, yung ating pong coverage mula po sa Isabela State University sa Itiague, kung saan po ay nagkaroon ng 2024 Regional National Science and Technology Week Regional program. Ayan po, at siyempre naging highlight po dyan ang goat embryo transfer na exciting pong panuurin at iparating sa ating mga kabayan na meron na po tayong mga machong goat. Natanong nga yung daw mga goat racer na interesado, pwede raw ba sila maka-avail niyan? Yan po yung mga naging katanungan doon. Sabi naman nila, i-connect po nila. Kaya ang inyong mga kambing na parang, ang mga kambing natin dito, mga payat, di ba? ay magiging macho. At syempre, pag naging macho, iba na impression nun. Ayun, at kanina nga po napanood nyo ang flow ng naging program, kung saan po nagsalita ang ating pong si Director po ng PICA-ARD, si Director Reynaldo Ibora. Hello po. Yan po ang number 1 na sumuporta po niya ang goat embryo transfer. Ang PICA-ARD po ang nagbigay ng pondo
ng funding. Lagi pong ang PICARD nakasuporta sa ating mga kababayan na gustong mag-start ng mga business, animal business o ano pa man yung plano nyo. Kasi ang PICARD po, sakop po niya ng lahat Masipag po yan. Siyempre batiin po natin si Ma'am Marita, hello po, and Sir Melvin, and of course si Dr. Edwin Villar, hello po, nakita natin siya rin, mga namimiss po natin yan ang PICARD, namimiss po namin kasi medyo nalayo na ako sa Los Baños, nasa Pansol na ako ngayon dati yung resort po nasa likod lang po ng PICARD. Ayan, okay, at congratulations po sa lahat, at syempre si Sir Rick Mar, andun din po siya, at thank you po kay Ma'am Jeng Bonifacio, sila po at sila Beans, sama rin po natin kasama natin sa media, Shane and Juliet. At sana po na-enjoy nyo, at sa mga susunod po nating program ay masama po natin mismo si Doc John Naidan para mapaliwanag po niya maigi ito pong goat embryo transfer. Ayan, thank you so much po sa ating mga nakinig. Thank you so much po sa lahat. Ngayon po ay October, tinatawag nila October 1st. Yan. At syempre, kumusta na lang po sa ating mga partners. Si Jilin, hello Jilin, ang ganda-ganda ng baby mo. Full mother ka muna ngayon. Full duty na muna as a mother. Pero namimiss ka ng ating mga followers and viewers. At syempre, sa mga nagbe-birthday ng buwan ng October, happy birthday po. Siyempre padating ang birthday ni Miss Beth Agulan, October 14, October 22 ang ating anak, si Dan, and of course October 8 coming ang ating son from Dubai. Ayan, medyo busy na naman po tayo. At syempre po kay Sir June ng America Global, BK Global Points. Yan po yung livelihood na malapit na po at nalaunching na po siya para sa ating mga OFW at sa lahat po ng ating mga kababayan. Okay, pasamantala na po tayo magpapaalam. Muli po tayong magkikita sa araw ng Miyerkules alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito po sa impilan ng DWDD Armed Forces Radio 1134 kHz AM band, ang boses ng Kawal Pilipino. Antabayan niyo rin po mga programa po dito sa DWDD. Miss Tina Clemente, ating kaibigan, ang anghel ng masa, at lahat-lahat na po ng mga programa dito po sa ating himpilan. Ito po yung lingkod, Terry Alpa. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Mabalas.